Welcome, Sindak Story. Ako nga po pala si Leo. Nakatira dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan nung minsang magtungo kami ng mga kaibigan ko sa isang liblib na purok kung saan may ginanap na handaan. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1994. Ay kasalukuyang nagtatrabaho ako sa isang bayan sa parte ng Antique na pumunta sa bahay ng kaibigan naming si Doming, o sa totoong pangalan ay Dominador. May handaan raw kasing gaganapin sa purok ng kaibigan namin. Bakit tol? Inaya ka ba ni Doming na pumunta sa bahay nila? Tanong ko sa kanya. Ayain ba kita kung hindi ako inimbita? Tsaka hindi lang naman ako ang inaya ni paring Doming. Marami tayo, pati yung ibang mga kasamahan natin sa trabaho ay inaya niya rin. Anya pa na may halong pagmamalaki habang naglalakad na kami pa uwi ng baryo. Talaga lang ha, natatawa ko pang wika at hindi kumbinsido sa sinasabi niya. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kaaswang, itong bago naming kaibigang si Doming ay hindi pala kibo. Nakikipag-usap naman siya, pero kami-kaming tatlo lang ni Marlon at Jason ang kinakausap niya. Kapag nag-uumpukan kaming lahat na magkakatrabaho ay umiiwas na ito. O kaya naman ay tumatahimik na at pangiti-ngiti na lamang habang nakikinig sa usapan. Kaya hindi talaga ako makapaniwalang inimbita siya ni Doming. Sigurado ka talaga tol? Hindi lang talaga kasi ako makapaniwalang inimbita ka ni Doming eh. Muling tanong ko pa sa kanya. Sinabi naman itong totoo nga ang kanyang sinabi at hindi siya nagbibiro. Tinanong ko naman siya kung kailan kami pupunta sa bahay ng kaibigan namin. Baka kasi hindi ako libre sa araw na iyon. Baka mamaya ay may importante akong lakad sa araw na iyon. So makalawa na tol, saad niya. Araw ng linggo yun, di ba? Nako, hindi ako sigurado kung pupwede ako. Wika ko sa kaibigan ko. Sinabi ko sa kanyang may gagawin kami ni tatay sa linggo at mukhang hindi ako papayagan kung sakali man. Dahil walang katuwang si tatay na magtrabaho sa bukid. Araw ng Sabado at Linggo lang kasi ang bakanting araw ko. At iyon lang ang araw na matutulungan ko ang aking ama sa gawaing bukid. Ano ba naman yan tol? Subukan mong magpaalam sa mga magulang mo. Baka papayag yon. Alam ko namang mabait ang papa mo eh. Kaya tiyak papayagan ka noon. Suwestyon niya pa at nangungulit. Napapakamot naman ako sa ulo at sinabing sige. Susubukan kong magpaalam. Pero hindi ko maipangakong makakasama ako sa kanila. Alam niya namang medyo tagalid ako. Dahil hindi ko batid kung papayagan nga ba ako ng aking ama. Hayaan mo. Ipagdadasal kung papayagan ka ng mga magulang mo. Para naman makasama ka sa amin ni paring Jason. Alam mo namang hindi kumpleto ang barkada kung kulang ng isa, hindi ba? Anya pat, pilit akong kinukumbinsi. Napapailing na lamang ako habang natatawa. Dahil kabisado ko na ang ugali nitong kaibigan kong si Marlon. Hindi niya ako titigilan sa pangungulit hanggat hindi niya ako napapayag na sumama. Nag-uwi ka pa nga siyang sasamahan niya raw akong magpaalam sa mga magulang ko para lang payagan ako. Kukumbinsihin niya ang mga magulang kong payagan akong sumama. Dahil minsanan lang naman at isa pa ay saglit lang naman raw kami.
Sinabihan ko siyang wag na niya akong samahan dahil ako na lang ang magpapaalam sa mga magulang ko. Parang ginagawa mo naman akong bata sa lagay na yan eh. Saad ko pa sa kanya. Kasi naman tol, kukumbinsin ko lang sila para payagan ka. Natatawang wika niya pa. Loko ka talaga. Ako na ang magpaalam. Hintayin mo na lang bukas kung ano ang sagot ng mga magulang ko. Mamaya matapos akong magpaalam. Natawang saad ko sa kanya. Sige, asahan ko yan ha. Anya pa. Kinagabihan nga pagkatapos naming kumain at kasalukuyang nagpapahangin kami ay tinanong ko ang aking ama kung may lakad ba kami sa linggo. Bakit anak? May pupuntahan ka ba sa linggo? Balik na tanong niya sa akin. Sana po tay. May lalakarin po sana kami ng mga kaibigan ko. Tugon ko sa aking ama. Nagwi ka siyang pwede naman akong sumama sa mga kaibigan ko. Dahil hindi naman importante ang lakad namin. Tutungo lang siya sa bundok para kunin ang mga kamote at saging para ibenta sa tindahan ng aking ina. Sigurado po kayo tay? Muling tanong ko sa kanya. Tumangaw siya at sinabing sigurado siya. Isa pa ay saglit lang naman siya sa bukid. Bababa rin siya kaagad dahil inaya siya ng kapitbahay naming si Mang Rome na mag-inuman. Binyag kasi ng apo ni Mang Rome at inimbitahan siya nito. Sa akin, wala namang problema kung may lakad kayo ng mga kaibigan mo. Ewan ko lang sa nanay mo. Magpaalam ka sa kanya para hindi ka talakan. Anya pa sa akin ng aking ama. Sige po tay. Puntahan ko lang si nanay sa kusina para makapagpaalam na ako ng maaga. Nakangiting wika ko sa aking ama. Matapos tumango ng aking ama ay tumayo na nga ako at pumunta na sa kusina para makapagpaalam na sa aking ina. Habang papalapit pa lamang ako ay nilakasan ko na ang loob ko at huminga ng malalim bago nagsalita. Hindi ko kasi maiwasang kabahan. Gawa ng sobrang napaka-istrikta ng aking ina, Sir Casper. Ayaw na ayaw niyang maglalakwat sa kaming mga anak niya. At higit sa lahat, ay ayaw niyang sumasama-sama ako sa mga kaibigan ko. Ang rason niya kasi ay wala naman raw akong mapapalang maganda sa mga kaibigan ko, kundi puro kalukuhan lang. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kaswang, isang Kastila ang lolo ng aking ina. Kaya naman ganoon na lamang siya kamaldita at kaistrikta pagdating sa mga anak niya. At nagmana sa kanya ang panganay kong kapatid na babae. Masungit na matandang dalaga. Nay, tawag ko sa aking inang kasalukuyang naglilinis ng kusina. Saglit niya akong nilingon at muling ibinalik ang pansin sa ginagawa. Nagtanong kung ano ang kailangan ko sa kanya. Tumikim muna ako bago naglakas ng loob at nagpaalam sa kanyang may lakad kami ng mga kaibigan ko sa linggo. May lakad kayo sa linggo ng mga kaibigan mo? Tanong niya at sandaling itinigil ang ginagawa. Opo, Nay. Maiksing tugon ko. Saan naman ang lakad ninyo? Maglalakwatsa na naman ba kayo? Naiinis na wika ng aking ina. Agarang sinabi ko sa kanyang may handa ang gaganapin sa bahay ng katrabaho namin at naimbitahan kami. Nung una'y ayaw pang pumayag ng aking ina. Ayon kasi sa kanya ay delikado raw kasing magpupunta sa mga liblib na purok dahil marami ang mga napapabalitang manlalason o kaya'y mambabarang, partikular na ang aswang. Sa bahay lang naman kami ni Doming papunta, Nay. Tsaka pumayag na po kasi ako. Nakakahiya kung hindi ako sisipot. Pagkukunwaring wika ko sa aking ina.
upang sa ganon ay hindi na siya makahindi pa. Napansin kong sandaling natahimik ang aking ina at para bang nag-iisip ito kung papayagan ba ako o hindi. Napasambit na lamang ako sa sarili na sana'y payagan niya ako. Sigurado ka bang pupunta ka roon, anak? Nakitaan ko ng pag-aalalang tanong ni nanay sa akin. Payagan mo na yung anak mo. Minsanan lang naman yan kung umaalis eh. Rinig kong wika ng aking ama na sa kasalukuyan ay naglalakad na ito papalapit sa amin ni nanay. Napabuntong hininga ang aking ina at nagwiwika ng, sige na, papayagan na kitang sumama sa mga kaibigan mo. Basta't ba'y mag-iingat ka sa pupuntahan mo ha. Tsaka titignan mo munang maigi ang mga pagkaing nakahanda bago mo kainin. Huwag kang aanga-anga sa pupuntahan mo at baka mapano ka pa. Talaga po, Nay. Hindi ko mapigilang tanong muli sa aking ina para makumpirma kung tama nga iyong naririnig kong pagpayag niya. Tumango siya at muling ibinalik na sa ginagawa ang pansin. Sinabihan niya rin akong pumasok na sa silid ko para makapagpahinga na. Dahil may pasok pa ako sa kinabukasan. Bago ako pumasok sa silid tulugan ay nagpasalamat ako sa aking ina dahil sa pagpayag nitong sumama ako sa mga kaibigan ko. Noon ngang sumapit ang araw ng usapan naming magkaibigan ay nagtipon-tipon na kaming lahat. Bago nagtungo sa purok na tinitirhan ni Doming. Habang naglalakad kami ay panay ang tawanan, biruan, tuksuhan, at kung ano-anong kalokohan ang pinag-uusapan namin. Nakatuwaan pa ako ni Marlon at nagsabing mabuti na lamang talaga at pinayagan ako ng aking ina. Dahil kung hindi ay talagang pupunta siya sa bahay namin para siya na umano ang magpaalam sa mga magulang ko. Baliw ka talaga kahit kailan ano. Natatawang wika ko pa sa kanya. Totoo yun, tol. Hindi ako nagbibiro. Nakangiting saad niya. Iniba ko na lamang ang usapan para mabaling sa iba ang atensyon ni Marlon. Ako na naman kasi ang trip niyang biruin. Sa pagdaan nga ng mga sandali ay panay na ang tawanan namin. Samantalang si Doming naman ay napapansin kong napakatahimik lamang nito at seryosong naglalakad. Sinabayan ko ng lakad si Doming at tinanong kung ayos lang ba siya. Bahagya namang tumango si Doming at nagwikang ayos lang daw siya. Sigurado ka, tol. Mukhang ang lalim kasi ng iniisip mo eh. Wika ko pa sa kanya. Oo, ayos lang ako, tol. Tara na. Bilisan na nating maglakad para makarating na tayo kaagad sa bahay. Anya pat nagpatiuna ng maglakad. Sumunod naman kami sa kanya at makalipas nga ang mahigit kalahating oras na lakaran. Ay unti-unti ko nang nakikitang tila ba liblib na ang tinatahak naming daanan. Malayo na kami sa kalsada at pawang mga niyugan at naglalakihang puno na lamang ang aming natatanaw mula sa tinatahak naming daanan. May mga mangilan-ngilan rin kami mga natatanaw na kabahayan. Subalit may kalayuan ang mga iyon sa isa't isa. Medyo nakaramdam ako ng kaba sapagkat iyon pa lamang ang unang beses na makapunta ako sa bahay ng kaibigan naming si Doming. Napatanong pa nga ako sa aking isipan kung may purok pa ba o sityo sa unahang bahagi. Ang buong akala ko ay malapit lamang ang tirahan ng kaibigan namin at hindi iyon gaanong kaliblib. Subalit mga kaaswang, sa pagkakataong iyon ay nahihinuha kong tila ba patungo kami sa bundok. Wala na kasing halos kabahayan sa dako roon. Hindi ko na napigilang tanungin ang kaibigan naming si Doming kung malayo pa ba kami sa kanila. Sinabay naman nitong medyo malapit na kami. Tapos ay humingi ng paumanhin sa amin. Dahil hindi niya raw nasabi sa amin na may kalayuan ang purok na tinitirhan niya. Tinanguhan ko siya
at sinabihang wala yon. Sanay naman kaming maglakad ng malayo ni na Marlon at Jason. Muli na namang nag-ingay ang dalawa at walang tigil sa pagbibiruan. Ngunit sa pagdaan ng ilang minuto ay bigla kaming natahimik nang sawayin kami ni Domeng at sinabayang wag nang mag-iingay dahil sa papasok na kami sa kanilang purok. Sinabi pa nitong hanggat maaari ay doon lamang kami sa loob ng kanilang bahay at huwag tumanggap ng anumang pagkain sa ibang tao, maliban lamang kung siya at ang kanyang mga magulang ang magbigay. Nagkatinginan lang naman kaming magkaibigan at sabay-sabay nang tumangaw kahit may pagtatakang namutawi sa aming isipan. Basta mga tol, tandaan niyo palagi ang mga sinasabi ko ha. Medyo hindi kasi maganda kung makikitungo ang mga taong nakatira sa purok namin. Baka mapagkainteresan pa kayo. Wika pa ni Domeng sa amin. Sige tol, wag mag-alala. Tatandaan namin ang lahat ng mga sinasabi mo. Sagot naman ni Marlon. Sa bungad pa lang ng purok ay kaagad na nalanghap ko ang napakalansang amoy Sir Casper. Yan bang parang pinagugasan ng hasang ng isdang itinapon lamang sa bungad ng kanilang lugar. Sandali akong napatakip ng ilong at maging ang dalawang kaibigan ko ay ganoon rin ang ginawa. Habang naglalakad kami ay napatanong ako sa aking isipan. Gawa ng nakikita kong parang kakaibang piyestang ginaganap sa purok ng kaibigan namin. Nakikita ko kasing tuwang-tuwa ang mga taong nagkakatay ng hayop at walang tigil sa paghatak ng lamang loob. Tapos ay inamoy-amoy iyon na para bang kakainin nila iyon na hindi luto. Ang iba pa nga ay parang hindi na napigilan ng sarili at dinilaan na ang karning may mga nanlilimahid pang dugo. Sa isiping iyon ay medyo kinalabutan ako at hindi na iwasang manginig ang katawan ng bahagya at kinilabutan. Nasisilayan ko rin kanya-kanya ang pagpapausok ng mga kapitbahay habang abala sa mga ginagawa. Nakita ko rin ang iilang taong naroroon ay panay ang pagsinghap at pailalim kong makatitig sa amin habang sinusundan kami sa paglalakad. Tol, patanong ko lang, huwag mo sanang ikasasama ha? Panimulang wika ko kay Domeng. Ano yun tol? Magtanong ka lang. Tugon niya. Sandaling tumikim ako at sa mahinang boses ay nagtanong ako kung bakit ang sama ng titig sa amin ng mga taong nasa kanya-kanyang bakuran. Kakaiba kasi kung makatitig ang mga tao dito tol. Parang may mali eh. Wika ko pa. Napansin kong sandaling natigilan si Domeng at bahagyang nataranta. Subalit kaagad naman itong nakabawi at agarang nagwikang huwag na lang pansinin ng mga taong nadadaanan namin. Ganoon lang raw talagang makatingin ang mga kapitbahay nila. Pero mababait naman na raw ang mga iyon. Bilisan na lang nating maglakad. Anya pa ni Domeng. At saglit na tinignan ng mga taong nag-uumpukan sa may bakuran. Maya-maya pa ay narinig ko ang isa sa mga matandang lalaking nagsabing, "Ang sasarap siguro ng handa ninyo, boy. Pwede ba kaming pumunta sa inyo? Tiyak napakarami niyong handa mamaya. Hindi niyo mauubos ang mga yan." Sumigunda naman ang isa pang lalaki at nagsabing, kahit isang hita lamang ang ibigay ng ama ni Domeng sa kanila ay ayos na. May maipupulutan lamang sila. Sandaling tumigil sa paglalakad si Domeng at nilapitan ng mga kalalakihang nag-uumpukan. Tapos ay may sinabi siya sa mga ito. Pero hindi namin naintindihan dahil ibang dialekto ang kanyang ginamit. Pero sa pagkuwari ko mga kaaswang ay parang pinagsabihan niya ang grupo ng mga kalalakihan. Dahil sandaling bumaling ang mga iyon sa amin at parang mga maaamong tupang nakipag-usap kay Domeng.
Ilang sandali lamang ang nagdaan ay nakangiti nang lumapit sa amin si Domeng. Inaya niya kaming magpatuloy na sa paglalakad. Pinagsabihan niya raw ang mga lalaking nag-uumpokang respetuhin ang kanyang mga bisita, gaya ng pagrespeto niya sa mga bisita ng mga ito. Gagi tol, hindi kayo magalit sa atin ng mga yon. Baka mamaya abangan kami nun patapos resba ka na. Pagbeberang wika pa ng kaibigan kong si Marlon. Sira, hindi yon. Kilala ko sila. May isang salita ang mga yon, kaya huwag kayong mag-aalala. Aniya pa at nangingiti na lamang habang nagpatuloy sa paglalakad. Kahit na sinabi sa amin ni Doming ang mga katagang iyon, ay hindi ko may iwasang nakaramdam ng kilabot at kabahan. Lalo na nung narinig ko ang sinabi ng matanda kanina. Dahan-dahan na ring naninikip ang dibdib ko at nahihirapan akong huminga. Sa hindi malamang dahilan, ramdam na ramdam ko rin kaninang pinagpapawisan ako ng malalamig. Kung kaya't napabuga na ako ng hangin sa ere. Sana nga hindi kami abangan ng mga lalaking iyon mamaya pag-uwi. Sambit ko sa sarili. Makalipas nga ang ilang sandali ay nakarating na nga kami sa bahay ni Domeng. Pagkarating namin ay masaya naman kaming pinapanhik ng mga magulang niya at magiliw na nakikipagkwentuhan. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay bumungad sa akin ang napakaraming pagkaing nakahain sa pagkainan. Kaya naman panandali ang nawala ang kabang nararamdaman ko at napalitan ng pagtatakam. Habang naghahain na nga ng pagkain ang ina ni Doming ay panay naman ang tanong nito sa anak kung may kumausap raw ba sa amin sa daanan papunta sa bahay nila. Tumango naman si Doming at nagwikang mayroon. Pero wag na raw mag-alala pa ang kanyang ina. Dahil kinausap na niya ng masinsinan ang mga iyon. Ganoon ba? Maiksing sambit ng kanyang ina. At napahawak sa dibdib na para bang nag-aalala ito. Napatingin ako sa kanila at nagtataka sa pinag-uusapan nila. Nakita mong saglit na napatangin sa amin si Domeng. At pagkatapos ay inayang kanyang mga magulang. Nasa loob na sila ng silid mag-uusap. Hindi ko alam kung bakit ang mga oras na iyon ay mas lalo akong kinutubang. May kakaibang lihim na tinatago sa amin si Domeng at ang pamilya nito. Sinundan ko na lamang ng tingin ang kaibigan namin at ang mga magulang niyang naglakad papasok sa isang silid. Dahil sa kabang nararamdaman ay kaunti lamang ang kinain ko. Samantalang ang dalawa kong kaibigan ay walang tigil sa paglantak ng pagkaing nakahain sa pagkainan. Tol, kumain ka pa ng kumain. Saad ni Marlon sa akin at inabot pa ang platitong may lamang ulam na kaldereta. Tumanggi ako at sinabihan siyang busog na ako. Wala nang paglagyan ng pagkain ng tiyan ko. Sigurado kang busog ka na. Parang ang unti lang naman ang kinain mo eh. Aniya pa sa akin. Tumango ako at sinabi sa kanyang busog na talaga ako. Nang matapos ng kumain ang mga kaibigan ko ay inaya na kami ni Domeng na mag-inuman. Samantalang ang mga magulang naman nito ay hindi na ulit lumapit pa sa amin. Bagkus ay ang iba pang mga bisita ang nagsipagdatingan ang inasikaso. Nung sumapit na ang takip silim ay nagpaalam na kami sa kaibigan naming si Domeng. Ang paalam ko kasi sa mga magulang ko ay uuwi ako bago sumapit ang alas 8 ng gabi. Mamaya na tol. Tapusin na lang muna natin itong alak bago tayo umuwi. Wika pa sa akin ni Jason. Medyo may tama na kasi ito ng alak, kaya't naging makulit na. Madaldal na rin ito at lumabas na ang pag-uugaling bida-bida. Oo nga naman tol, mamaya na tayo uuwi. Ubusin na lang muna natin tong alak.
Segundang wika pa ni Marlon at itinaas pa ang bote ng alak. Sige, ubusin na lang muna natin ang alak. Pagsang-ayon ko at umupo na ng maayos. Patuloy pa rin kami sa pagdadaldalan at nagkakasiyahan hanggang sa hindi ko na namalayan pa ang oras. Nalaman ko na lang iyon noong maubos ng alak. Pasado 8:00 na pala ng gabi. Kagad akong napatayo at nagwika na. Nako, lagot na ako nito. Bakit tol? Anong problema? Agarang tanong ni Marlon sa akin. Napakamot ako sa ulo at sinabing mayayari na ako sa mga magulang ko. Dahil hindi ako sumunod sa usapan namin. Dapat bago mag 8:00 ay nasa bahay na ako. Tumayo na si Marlon at si Jason. Tapos ay nagpaalam na kaming tatlo kay Doming na uuwi na. Nagpresenta naman ang kaibigan naming ihatid niya kami sa baryo namin. Mariin kaming tumanggi at sinabihan itong wag na lang. Kaya pa naming maglakad pa uwi. Sige na mga tol, ihatid ko na kayo pa uwi. Ang bilin kasi sa akin ng mga magulang ko ay ihatid kayong ligtas sa baryo ninyo. Ngiting wika pa sa amin ni Doming. Naku par, wag na talaga. Kayang-kaya pa naman naming maglakad pa uwi. Tsaka hindi pa naman kami masyadong lasing. Tugon ko sa kanya. Hindi na nga kami napilit pa ni Doming na ihatid. Kaya naman sa paglipas ng ilang sandali ay naglakad na kami pa uwi. Habang naglalakad kami sa napakatahimik na daanan sa loob ng purok, ay muli na naman akong nakaramdam ng takot. Muling bumalik sa isipan ko ang tungkol sa mga kalalakihang nakatambay kanina sa tabi ng daanan. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang sa bigla na lamang may lumabas mula sa talahibang 3 kalalakihan. Pulang-pula ang mga mata ng mga iyon na halos lumuwa habang walang tigil sa paglalaway. Bahagya akong napatras habang hindi inaalis ang pagkatitig sa 3 kalalakihan. Tinignan kong maigi ang 3 lalaki kung kabilang ba sila sa mga kalalakihang kinausap ni Doming kanina. Langya, tao bang mga yan? Mahinang tanong ni Jason. Hindi ko alam tol. Mukhang hindi. Kabadong tugon ko. Sinabi sa amin ni Marlon na bumalik na lamang kami sa bahay ni Doming. Hindi raw maganda ang kutob niya at alam niyang may masamang binabalak sa amin ang 3 nilalang. Tara, bumalik na muna tayo sa bahay ni paring Doming. Tugon ko at bahagyang napaatras. Habang umaatras kami ay marahan namang naglakad ang 3 kalalakihan, papalapit sa amin. Hanggang sa medyo nasinaga na ng bahagya ng liwanag ng ilaw ng poste, ay doon ko lang nasilayang maigi ang wangis na mga iyon. Gayon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko. Sa kadahilanang, parang mga taong grasa at baliw ang mga ito. Pulang-pula na ang mga kabuuan ng mga mata at nanlilimahid sa langis ang katawan. Kakaiba na rin ang amoy na nalalanghap namin. At para bang may patay na hayop na itinapon sa gilid ng daraanan. Kutsa, mukhang mayayari na tayo dito mga par. Sambit ni Marlon at batid kong kinakabahan na rin siya. Akmang babalik na sana kami ng walang ano-ano. Bigla na lamang may nagsalita sa likuran namin. Halos panawan ako ng ulirat nang marinig ko ang karalgal na boses ng isang matanda. Halos sabay pa kaming napalingon ng mga kaibigan ko sa likuran at inalam kong sino ang nagsalita. Pagkalingon nga naming magkaibigan ay nakita ko ang ama ni Doming. Nakakakilabot ring pagmasdan ang wangis nito. Gawa ng may mga balahibo ng tumubo sa braso nito at bahagya pang may nakalabas na pangil.
Mabalasik ang mga matang nagwika nito ng, "Hindi niyo ba kilala kung kaninong mga bisita ang hinarang at pinagbalakan ninyong biktimahin? Mga wala kayong respeto." Matapos magsalita ng matanda ay muling tinignan namin ang tatlong nilalang. Nang balingan namin iyon, ay nakita naming marahang umatras ang mga iyon at parang mga tutang umaatungan na animoy nagsusumbong sa ina ng mga ito. "Sige na, diretso lang ang lakad at huwag nang pansinin pa kung ano man ang mga nasa paligid. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo malalapitan ng mga iyan at hindi kayo masasaktan hanggat kasama niyo kami ng anak ko." Rinig kong wika ng ama ni Doming. Sumigonda naman si Doming at nagsabing wag raw kaming mag-alala dahil ihahatid nila kami hanggang sa baryo namin. Nabuhayan naman kami ng loob dahil nasa likuran lang pala sila Doming at ng kanyang ama. Dahil sa magkahalong kaba at kilabot ang nararamdaman ko, ay hindi na ako nagdalawang isip ang pumayag na ihatid kami magpasa hanggang sa mga sandaling iyon. Kasi ay ramdam na ramdam ko pa ang takot at kilabot sa sarili. Napakalakas rin ng kabog ng dibdib ko at halos mangatog ang buong katawan ko dahil sa nakita ko. Grabe, anong klaseng mga nilalang bang naninirahan sa liblib ng sityong ito? Nakakatakot. Bulong ni Marlon. Sinabihan ko siyang huwag nang maingay dahil baka mamaya ay may bigla na lamang sumulpot na aswang at lapain kami ng walang pagdadalawang isip. Sumeryoso na lamang kami sa paglalakad nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng wakwak sa baligid. Kasunod niyon ay may natanaw na naman kaming mga naglalakihang asong nakaharang sa daraanan. Umaalulong ang mga ito ng nakakapangilabot. "Lintik, umalis kayo riyan. Subukan niyo lang talagang galawin ang mga kaibigan ng anak ko. Ako ang makakalaban ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo?" Pagalit na utos ng ama ni Doming at may kasamang pag-angil pa iyon na mas ikinangatog ng mga tuhod ko. Napansin kong dahan-dahang humakbang palihis ng daanan ang mga dambuhalang asong nagbabaga ang mga mata sa dilim. Halos ayaw nang humakbang pa ang mga paa ko. Sa takot na baka mamaya ay bigla na lamang may humablot sa akin sa gilid ng daanan at saka dalhin sa masukal na talayban. Makaraan lang ng ilang sandali, pagkalagpas namin sa mga dambuhalang nilalang, ay napansin naming yumukod pa ang mga ito na tila ba takot na takot. Nagpatuloy na kami sa paglalakad at para bang baliwala lamang sa kaibigan kong si Doming ang huni ng wakwak na nakasunod sa amin. Hanggang sa paglipas ng mga sandali ay nakarating na kami sa paanan ng baryo namin. May paa pala yung baryo nila. Pagkarating namin ay tsaka pa lamang ako napahinga ng maluwag at nagpaalam na kay Doming at sa ama nito. Nagpasalamat rin kami dahil kung nagkataong hindi nila kami sinundan ay baka napano na kami o ang mas malala pa ay baka bangkay na kaming uuwi sa kanya-kanyang bahay. Nang gabing iyon nga bago umalis si Doming ay doon pa lang namin na lamang may lahi silang aswang. Ngunit nabibilang ang kanilang angkan sa mataas na hanay. Kung kaya't kinakatakutan at nare-respeto sa purok nila ang kanilang angkan. Halos hindi ako makapaniwala matapos kong matuklasan ang buong katotohanan. Sa isip-isip ko, iyon pala ang dahilan kung bakit ganoon na lamang kabilis makinig ang mga iyon sa isang salita lamang ng kanyang ama. Takot na takot ang mga aswang. Marinig lamang ang boses ng ama ni Doming. Sinabi rin ng kaibigan naming ang pinasukan naming lugar ay purok daw ng mga aswang. Ngunit huwag raw kaming mag-alala. Dahil ang pagkain inahain sa amin ay pagkain umano talaga iyon
ng mga normal na tao. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin gawain ang mangyanggaw ng mga kaibigan. Naging tapat kayo sa akin dahil sa dinami-rami ng mga inimbita ko ay kayo lamang ang naglakas ng loob na pumunta. Ang ibig sabihin lang noon ay totoo kayong mga kaibigan. Nakangiting wika pa sa amin ni Domeng. Bago sila umalis ng kanyang ama ay muli pa kaming nagpasalamat. Subalit mga kaswang, iyon na pala ang huling gabing makikita namin si Domeng. Dahil noong pumasok na kami sa trabaho, ay hindi na siya pumasok. Sinubukan naman naming puntahan ang purok kung saan siya nakatira. Subalit sa kasamaang palad ay hindi na namin maalala kung saan kami dumaan noong pumunta kami sa kanilang purok. Hanggang sa hinayaan na lamang naming ang kaibigang si Domeng ang magpasya kung kailan niya gustong magpakita sa amin. Pero sa totoo lang ay hindi po nangyari yon. Hanggang sa napadpad na lang ako ng Maynila. At doon ko nakilala ang iniirog ko na taga Bulacan din. Nakasalukuyang dito na ako nakatira sa lugar ng misis ko. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay.